nga naman, Jules, pag-usapan natin, may panukala kasi from LTFRB na if i-phase out na yung mga jeepneys na 15 years na ang tanda and up. And to know more about that information, let us all welcome our very special guest this morning. We have, of course, Roberto Martin or Ka-Obet Martin from Pasang Mazda. Good morning, Ka-Obet. Good morning. Welcome to Good Morning, Boss, and Happy New Year. Welcome, Happy New Year, Jules and Dayan. At sa mga nanonood po sa PTV4, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Happy New Year to all of you. Alright, Ka-Obet, to start off, we want to know your thoughts on this. Ano ba yung tingin nyo na may panukala from LTFRB na if i-phase out na raw po yung mga jeepneys na 15 years ang tanda? Kasi marami rin, mamaya pag-usapan natin, Jules, himayin natin yung mga benefits, disadvantages and advantages na maaaring makuha dito. Actually, merong memorandum circular pinalabas ang board at merong DOTC memorandum na pinalabas tungkol dyan sa phasing out of jeepneys. Pero Dayan, Jules, just to clarify matters, hindi ito phased out eh. This is modernization. Okay. So pag sinabi natin total phased out, aalisin na yung mga 15-year-old age na jeepney. So anong mangyayari sa ating kalye? Ano ang mangyayari sa ating mga driver at operator? So sa amin, ito ay isang modernisasyon na kung saan ang mga lumang jeep na ito ay kailangang baguhin na natin. Okay. Sapagkat ito'y maraming masasamang resulta na nagaganap dito, Dayan and Jules. Kung makikita mo itong ating environment sa ngayon, grabe na ang polusyon na nanggagaling sa atin sa transportasyon. And 80%, 80% ng polusyon ay nanggagaling sa public transport sa National Capital Region na nagdudulot ng isang masamang hangin para sa mga tao at sa ating kapaligiran. Kaya nga, ito ay magandang pagkakataon at natawagan niyo ko para maipaliwanag ko sapagkat may mga leader na huwad na ang akala, face out, at sinasabi, ako pa ang isa sa mga namumuno na tanggalin ang jeep sa kalye. So at least Yan nalilinaw yung mga nyo ngayon, bulaang sir. propeta yan So- eh. Yan yung mga bulaang leader, nagli-leader-leaderan lang, hindi alam kung paano maging leader ng isang transport So, group. yes, Ka-Obet, we are pushing for electric jeepneys, Yeah. di ba? Kasi nakita naman natin, Jules, talagang talamak na yung global warming. So, this is one way on how to mitigate climate change. So, let's talk more about electronic jeepneys. Pero yun yung question ko muna, no? Ang ibig sabihin po ba nito, sir, kasi i-modernize yung mga jeeps? Gagawing Nandun pa rin o yung makina lang ang papalitan? Ganito yan, Isa Kasi naglabas nga ng department order ng DOTC para malaman ng bula ang leader nito na nagli-leader din nila na hindi alam mas ginagawa, no? Ang ibig sabihin dyan, yung mga lumang jeep natin, alternative fuel ang ipapalit natin. So Sa mas mahabang safe. panahon, ginagamit natin yung mga surplus nating makina from Japan na nagbibigay ng masamang usok. Ang mga jeep natin sa ngayon talagang, huwag magagalit ang mga kapwa ko, operator at driver. Unsafe na rin kasi ang ating sakayan ay nasa likod. Maraming na-accidenting pasaheros na nadidisgrasya dahil sa likod niya. So ang kailangan natin isang sasakyan na andyan pa rin ang postura ng jeep na hindi natin naalisin. Ang gagawin dyan, idadrop yung old unit, papalitan ng modern jeepneys Okay. na ando ng safety ng pasaheros. Ano na yung tinatawag natin mga makamodelong sistema ng paniningil, top-in, top-out, gaya ng Egypt na ating na-present na yan sa inyo, Yes. sa Channel 4. At makatulong tayo higit sa lahat sa environment. But ang problema natin kasi ngayon, Ka-Obet, is that we don't have much budget for this. Precisely. Kanya nga naghahanap din kami ng tulong sa ating national government. So mamaya ng alas 12, may meeting kami sa isang restaurant dito sa Quezon City. Darating si Asik Buwi Bonifacio at tatalakayin namin yung phase out of jeepneys, Okay. modernization, at alam ko, nag-aaralan natin DOTC Dayan, Jules, doon sa budget na ipagkakalob sa amin. At least maganda may dialogue na Oo, may magaganap dialogue, between your group and the government. Pero ngayon, sir, para siyempre malinaw din po sa audience natin, ano po ba yung datos na meron tayo ngayon? Ilan na po ba yung mga jeeps na meron tayo sa Pilipinas na lagpas 15 years na po? Actually, kung pag-uusapan natin, halos lahat yan, lagpasan ng 15 years yan. Sapagkat based on record ng LTFRB Central Office kay Ma'am Nida Kibig, ang number of legitimate franchise holders ng jeep sa buong Pilipinas ay nasa 250,000. Wow. Yan ang 250,000. Nationwide to. Okay. Ngayon, kung isasama mga buses, AUV, truck, Nausapan yun. naabot kami ng mga 500,000 lang. That includes the buses and taxis. But pinakamarami nito, Dayan, ang jeep.
Okay, Kaobet. Let's talk about electronic jeepneys. I believe nakapag-launch na tayo at meron ng mga rumuronda dyan sa May Makati. Kamusta po so far? So far naman ay accepted naman ng ating mga mananakay at yung convenient, nagagandahan sila. Una nga, ito cash transaction, cashless to, tap in, tap out. Na modernize natin. Ang pintuan to ay nasa gawing kanan, yung sinasabi yung safety ng pasaheros. Kumbaga, Parang hindi bus. kitilapon yung mga... At Parang saka bus. yung sa mga lumang jeep, di ba tendency pag punong-puno yung mga pasahero, Nakasabit sila. sa Okay, nakaupo likod. doon. Dito wala, Bawal basta na yung yun. seating capacity lang dayan, and Jules, enough na yun. That's Yung convenient, nasa loob, nakakatayo ka, nakakaupo ka na CCTV. maayos. May CCTV. Parang bus. At may TV sa loob. Wow. Ito, fleet managed to, na tinatawag natin na kung saan ang may GPS, kumpleto to. Ba? Kung saan siya nakikita doon sa office yan. Okay. So ako naman ito isinusulong natin doon sa alternatibong pamaraan ng pagbabago ng ating mga jeepneys. At ito nga ang problema lang namin, yung alam mo na, pag nagbago ka, kailangan natin ng sapat na halaga para ibaguhin natin yan. At dito nga ang programa ng Pasang Mazda at ng Get Philippines. Eh yung mga luma natin, idadrop and substitute by new unit, dayan, hindi na patatakbuhin to for public service. Ija-junk na yan. Okay. Para hindi na makaya gamit to, hindi na umusok, hindi na Totally maka-create new ng talaga yung magagamit. Yun. Actually, alam mo, Jules, we were able to interview Clean Air Act Philippines yesterday and they told us na talagang they fully support yung mga electronic jeepneys kasi malaki yung magagawa nito na not only to ease traffic congestion, pero this is more of yung alagaan mo yung kalikasan natin. Kasi malaki yung mababawas kasi nga, di ba, mga luma na. So, ang electronic jeepney kasi hindi sila masyado, hindi nag-e-emit. Wala. Zero Zero. pollution Zero yan. talaga. So, malaki may tutulong nito to, of course, mitigate climate change. Totoo Pero yan. sir, siyempre pag nag-develop na, may possibility ba na magbago yung fare? Depende nga ito sapagkat ito nga kung makikita natin ang mga technical aspect nito, malaki ang savings when it comes to consumption of Long term din electricity. kasi, no? Long terms to. Kanya ito dapat ay magkaroon ng mga tamang pagpapaliwanag sa mga operator at driver sapagkat ito ay bago nga. So they need to know the technical aspect of the unit. Actually, kung titingnan natin based on our interview now, talagang napakaganda ng programa, ng proyekto. We just need budget and funds Yan for talaga this. So, yan. we're really praying hard, no? Na magkaroon ng budget for this Di ba project. yan, yung jeep may GPS, so posibleng eventually magka-up na rin. And tas iwas na makita rin mo. sa crime rate, yung Yes. crime rate na, Oo. Report na agad. nakawan, Totoo yan, holdapan, totoo di ba? yan. Kasi kung nagtatap ka na lang ng di ba? Safe lahat. Mabilis. Tama yun. Yung sinabi ni Dayan, kasi ang driver wala nang hahawakang cash. Ang ating mga pasaheros, libre na rin. At kanya nga meron tayong CCTV, kita natin lahat yung dumarat, sumasakay na pasaheros. Yung safety ang number one concern natin dito at saka yung convenient ng pasaheros. Alright, well said. Thank you so much for joining us this morning, Ka-Obet. At ang dami nating napag-usapan kulang, pero ang ganda, exciting yung mga projects, of Modernization, course, ng Pasang Mazda. Thank you so much, Ka-Obet, Maraming salamat Martin. na yan, and Jules, at magandang umaga sa morning. Good morning po sa mga nanonood po. Isang magandang bagong taon sa ating lahat. At maging masagana po sana ang taon sa ating napapasok ngayon.